walang pamilya. Magandang araw sa inyo. Nakasingit tayo ng bisikleta kasi di umulan. So, meron tayo magandang topic ngayon. Meron tayo pag-uusapan. Mabilis na to, kaya halika, sama ka. Habang papunta tayo sa mga kaibigan nating bike shop. Tara. Ano tayo ngayon sa Quezon Hub. Tapos diretso tayo ng Manila sa mga kaibigan nating bike shop. Tapos habang ginagawa natin yun, pag-uusapan natin kung bakit nga ba marami ng mga siklista ang tumitigil sa pagbibisikleta. Ang ganda, di ba? Kaya tara, hihimay-himayin natin yan. Ako po si Mama Jack at narito ka ngayon sa Bike Talk with Mama Jack. Marami ng mga siklista ngayon, lalo na yung mga yung mga pandemic biker nung tawagin nila. Marami nang huminto. Bakit nga ba maraming huminto? Siyempre una-una dyan yung lack of time. Lack of time. Kaya may makikita ka yung mga siklista, ano lang sila, weekend rider lang sila kung tawagin nila, mga weekend cyclist. Pero ganun pa man, kahit masabihin mong weekend cyclist lang sila, minsan dumarating na rin sa point na kapag ka ganun kasi, kapag ka wala na sa loob mo yung magbibisikleta, mangyayari talaga lahat, mangyayari talaga, titigil ka sa magbibisikleta kasi nawawala yung momentum mo, mawawalan ka ng priority pagdating sa pagbibisikleta. Kasi syempre ginawa mo lang yun dahil nung time na pandemic kasi bored ka, di ba? Pero kung tutuusin, hindi naman yun talaga yung hobby mo. Nagkataon lang na kailangan mo lang gawin yun kasi yun yung saktong pagkakataon para makapagbisikleta ka, at yun lang yung hobby na magagawa mo kapag ka ikaw ay nung time na pandemic, di ba? Yun ang isa sa number 1 reason. Pero bago lahat, shoutout po natin sa ating mga bagong subscriber at sa ating mga bagong followers sa TikTok, sa IG, sa FB page at sa YouTube channel natin. At sumunod natin, syempre, kaya nangyayari tumitigil sila dahil binibenta na nila yung bisikleta nila, diba? Wala na silang bisikleta, wala na silang pagkakataon kasi na makapag-bike. Kahit gusto nila mag-bike, wala na silang pagkakataon kasi nabenta na nila yung bisikleta nila. Kasi bakit nila ibibenta? Una-una dahil kinalawang na, diba? Nawala na sa tono. Tapos nag-stack up na yung ilang mga pyesa, hindi mo na mapakinabangan ng maayos. Kaya mangyayari talaga, ibibenta mo na lang kaysa masayang. Lalo pa kung ang bike na binuo mo may drain. Kung naka-giant ka dati, nako, olats yun. Sayang yun kung mabubulok lang, di ba? Sayang yun kung kakainin lang ng kabulukan, diba? Kaya yun talaga ang nangyayari kapag ikaw ay may madadaan, may sasagasaan pusa. Tawa ko, buti tumigil. So, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit binibenta na nila. So hanggang sa tumigil na sila sa pagbibisikleta, hanggang sa tataba na sila, hanggang sa manghihina na sila, wala na silang resistensya. Kaya pag bumalik sila sa bisikleta, wala na, olats na, back to zero. Pero kung mapapansin nyo naman, ang industriya ng cycling, paikot-ikot lang yan eh. May mawawala, diba? May madadagdag, may mawawala, may babalik, may papasok, may aalis. Ganun lang ang mundo ng cycling. So may mga pagkakataon na yung momentum mo nandun, pero yung loob mo wala na ron. Ganun talaga kasi minsan eh, diba? Ganun minsan talaga. May pagkakataon na ganado ka, especially kapag may mga kaibigan ka kasama mo. At isa pang reason kung bakit maraming tumitigil na ngayon, kasi nauso kasi yan dati, yung group ride eh, diba? So kung group ride, syempre nga naman talaga masaya nga naman ang group ride, diba? Masaya ang group ride, lalo pa kapag ka puro maloko mga kasama mo.
tapos malalakas ka sa ako, tapos ikaw mahina. Sigurado, kakantsawan ka, di ba? Nauuso yung mga group ride. Ang isa sa dahilan kung bakit nawawala, nabawasan yung mga siklista, syempre, yung mga sa grupo nyo, hindi na nagbibisikleta. Kung 5 kayo sa grupo, 2 na lang ang nagbibisikleta, tatama rin na kayo kasi 2 lang kayo. Hanggang sa totally tumigil na kayo. Kasi wala na kayong kasama eh. Di ba? Hindi na kasi masaya yun. So, matitenga na yung bisikleta nyo. Hindi nyo nalalaanan ng oras hanggang sa tuluyan ng maibenta yung bisikleta. Nakakalungkot lang kasi umaasa tayo na maging masaya tayo sa pagbibisikleta sa ibang tao, sa mga kasama namin. Which is, normal naman yun na masaya talaga kapag ka ikaw ay may kasama nagbibisikleta. Pero mas maganda, maging masaya ka sa pagbibisikleta, may kasama ka man o wala, di ba? Pero pa isa pang dahilan dyan mga master, ay ba ano? Yun yung tipong na-divert na yung hobbies niya sa ibang bagay. Halimbawa, kung before siya halimbawa nagbabike, bago siya nagbike, eh talagang ang hobby niya golf, basketball, talagang mabibitawan at mabibitawan yan kung sakaling nagbike lang siya dahil pandemic, diba? Pero kung tutuusin, bago mag-pandemic talaga, wala namang gano'ng nagbibisikleta. Walang gano'n. Ako nagbike ako, jumper nung nandito na ako sa Quezon City. 2014, jumper na ako nun. Tapos kinonvert ko sa MTB, tapos naging single speed. Yan, ayun dati ako. Tapos hanggang sa, siyempre hindi pa ako sa mga biyahe na malalayo din. Nalaman ko lang yung mga biyahe na yan, siyempre kay Master Ian. So nakapanood tayo ng gano'n, diba? Kaya masaya. Kaya hanggang sa nagbago na yung pagtingin mo sa bisikleta, nakaya pa lang itong makarating kung saan, di ba? Kung nagawa ni Master Ian, nagagawa mo rin. So parang gano'n yung naging konsepto. Kaya yung iba nagsishift na through pandemic, nagbabike sila. Ngayon, hindi na sila magbabike kasi hindi naman yun talaga yung sports nila. So yun naman isa sa mga dahilan kung bakit marami na rin tumitigil. Nandito ako sa Lalogo. Sarap po. Mga lechon, no? Ay, magkano pinakamurang lechon? 8,000. 8? Naman pa. Lechon, sarap. Dito ako sa Lalogo. Nakakagutom. 8,000 daw yung pinakamurang lechon. Sarap. High blood. Hindi na ako kumakain ng baboy eh. Sayang. At syempre, ito ang pinakahuli Pinakahuli yan kung bakit maraming mga siklista na tumigil. Pero bago yun, syempre, gusto ko muna magpasalamat sa mga sponsor natin, sa mga tumutulong sa atin, mga partner natin. Maraming salamat nga pala muna syempre sa Pops Bike Shop para sa ating ginagamit sa pang tour. Eventually papakita ko sa inyo kung ano yung mga binigay sa atin ni Pops Bike Shop, na parts na talaga naman magagamit natin sa ating tour. Pangalawa, maraming salamat sa Rock and Roll, syempre sa ginagamit nating rack. At syempre maraming salamat sa suporta ng Calico Toys. Maraming salamat din ang bagong partner natin. At syempre ang Pack Gear Philippines, Pack Gear Outdoor, maraming salamat. Stingray Therapeutic Spray, maraming salamat. Para kung kayo ay namumulikat sa biyahe, at ang Pack Gear kapag kayo naman ay kailangan nyo ng mga outdoor bags, climbing bags, basta may kinalaman sa outdoor. Yan, sigurado ako Pack Gear pinaka the best.
At ang sumunod natin, syempre pasalamat tayo kay Mont Inks. Mont Inks Tattoo, yan ang mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat. Ayun lang. So, maraming salamat. So, ngayon, talakayin natin yung huling-huli natin. Siguro number 1 yan na kung bakit maraming humihinto. Dahil na rin siguro sa kulang na suporta ng gobyerno para sa atin. Sisipin mo ito, nandito ako ngayon sa papuntang Laloba. Wala kang makitang bike lane dito. Sisipin mo kahit pa hindi major road to, secondary road lang to. Hindi ko alam kung major road o secondary road to. Pero dapat, kahit pa paano, meron tong bike lane. Diba? So, wala siyang bike lane. Hindi ko alam kung sino nakakasakop dito Quezon City ba o Manila. Anyway, so yun lang. Kung bibigyan sana ng angkop na daanan ng mga siklista, tingin ko sisipagin yan sisipagin sila magbisikleta. Bakit? Kasi meron tayong sariling daan. Hindi tayo matatakot, diba? Hindi tayo matatakot na pagsabayan sa kanila kasi meron tayong sariling daan. At bukod doon, wala tayong security na masasabi kasi wala tayong bike lane. Makikisingit ka lang. Pero kung meron tayong sariling bike lane kahit saan, tapos meron tayong maayos na parking pagdating sa mall, meron tayong maayos na parking pagdating sa mga establishments, sigurado ako maraming sisipagin, maraming maglalakas loob ng magbisikleta. Problema kasi kapag gusto mo magkape, hahanapin mo agad parking kung nakabike ka. Pag gusto mong kumain sa labas, kayo ng mga friends mo, hahanapin mo agad parking ng bisikleta. Kahit may parking sila ng bisikleta, kung hindi naman safe, wala rin. Hindi ka rin makakapagano. Diba? Hindi ka rin mapapanatag kumain. Kasi, syempre, iisipin yung bisikleta mo. Lalo pa kung bisikleta mo, paldo-paldo. Diba? Kung bisikleta mo, pang malakasan, matatakot kang iwan sa sa parking na hindi maayos ang parking ng mga bisikleta. At especially karaniwan kasi dito sa atin yung mga lang ang pinapamura nila, yung mga sasakyan lang. Siyempre sila may tip tayo wala tayong tip. Pero pwede naman tayo magbigay ng tip, diba? Kung maayos yung seguridad ng parking at maayos ang parking nila, diba? Ay nako, ewan ko ba. O paano? Hanggang dila ko na po tayo. Palagi tandaan, mahirapan pero di suko. Ako po si Papa Jack at narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palagi tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao!